Good day everyone. Andito ulit tayo. Balik tayo sa ating sunset moments. And sharing ulit po tayo. No? Ito rin lang naman ang plataforma natin dito sa Sunset Moments. Isang pagbibigay ng mensahe, no? At pagpapaalala na rin, reactions ba sa mga pangyayari. At magandang educational naman, pagpapahalaga kung paano natin talaga dapat dalhin ang buhay. Ano po? Sandali. Kunin ko tong Bluetooth ko. Okay. So, mga kaibigan, mga kapatid, maraming mga naging balita sa tungkol sa Pilipinas, pero ito'y naihagis na rin sa buong mundo. Alam na ng buong mundo ito dahil sa TV, sa mainstream media, at sa mga legal agencies na rin na talagang pinag-aaralan, pinag-uusisa ang mga nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ganun pa man, may makita o makikita man tayo doon. Ang ating gusto lamang talakayin ngayon ay itong mga bagay-bagay na dapat sana nating daladalahin na rin sa ating buhay. Tulad ng mga anak natin, 5 yung mga anak ko at nakatapos na rin silang lahat, nagtatrabaho na rin sila. And ako'y retired na rin at namamahinga, nagpapagaling. At dito na rin sa bahay at ito na rin ang aking isa sa mga routine, pagsusulat, mga feature articles at dito sa kunting oras sa itong paraan na andito tayo. Mga pag-aaral ng mga anak na pinagsisikapan ng mga magulang at halos itinaya na talaga ng magulang lahat ng kanilang oras, panahon, skills, pagtatrabaho. Ang iba ay napunta na rin sa ibang bansa, nag-overseas foreign workers, OFWs, para lamang matulungan may taguyod ng kanilang mga anak sa pag-aaral nila para sa future nila. May mga ganong bagay. Mga estudyante naman, natuto sila dahil sa mga matatalinong mga guro, teachers nila, at pagiging parental din ng mga guro. Pag kumbaba, ma-joke, komedyante at palakaibigan. Ito ay isang nagiging bahagi sa mga estudyante na gusto na rin maging teachers na rin para matulad sa mga naging experiences nila na naging halimbawa o idolo nila yung mga magagaling na teachers nila. May mga mahilig naman sa mga workout, sa mga sports, mga kung anong mga physical skills, ganon. And ayun, gusto na rin nilang napasubo na sila or sumali na sila sa ROTC hanggang bilang kadete, naging or gusto na rin nila maging sundalo, maging pulis. Kaya ayun, after na nag-martial arts, tulad nung isang scholar natin, nag-aral ng criminology. At sa awa naman ng Diyos, sa pagsusumikap niya, pumasa siya sa board exam, nag-training, at may plantilla na rin siya. Nasa loob na siya ng gobyerno sa PNP. Ang pagkakalap ko nga, meron na naman siyang 3 months na training. At ito nga sa mga Police Officer 1, papunta sa itaas, PO2, PO3, PO4, at ito na yung promotions nila. Magandang mga mga step by step na pagkaroon ng development ng mga tao, mga estudyante. And
graduate naman nila. Of course, hindi na ibig sabihin na kapag graduate ka na, end of your reaching your end point na sa goal ng buhay mo. Meron talagang yan na developmental course, no? Na ayun, pagkatapos mag-graduate, maghanap ng trabaho, and wag namang mapunta na lang sa unemployed, no? Karamihan sa mga graduates ay unemployed pa rin, no? Kaya kailangan masinop ka, masigasig ka, determined ka na talagang mag-apply ng trabaho, makahanap ng magandang kumbaga legal na trabaho para mapagkakakitaan, no? Para sa kakabuti, pamuhay ng kanilang pamilya, makatulong rin sa kanilang mga magulang at mga kapatid. Ngunit ang iba talaga ay nagiging dependent na rin, no? Lalapit sa mga councilors, congressman, mayors, no? At kung sino pang mga ma-influensang tao para makakuha ng recommendations at sa pag-apply, andun na yung recommendations letter. Kung hindi ba, tatawag yung sino ba yung influencer para doon sa company na dapat tanggapin o nire-recommenda niya ang taong yon. Mabait daw ito at loyal ito. Kaya doon sila naging umaasa na lamang itong mga dependent na mga taong ito. No? So, ayun. Nasa sa atin na kung paano natin titingnan ng mga ganong klaseng tao. Kung ito ba ay masigasig ba talaga, maganda ba yung paraan nila sa mga ganitong bagay. Then aside from that, dito na sa mga influencing or sa career world na natin, no? Merong mga teachers, no? Of course, ang iba diyan mga nakatapos dahil sa scholarship. Ang sa akin din naman, meron din ako noon as a band member, meron akong scholarship noon, pero pinaghihirapan talaga rin yon. Magpaparaparada ka tuwing mga may piyesta, may mga kung anong official activities sa school, sa university, sa city, and iba pa, no? Ang hirap-hirap magmarcha ng halos lahat ng mga events sa city, sa school, sa provinces, andun ka. Kasama ka sa mga yun, nagtuturutot doon, ng music, nagpaparaparada, ang init-init. Yun ang kabayaran ng scholarship na rin namin, no? Pero ang iba rin naman, ayun, nakakuha ng mga magandang scholarship, pero pagkatapos ng makagraduate, limot, forget na, delete. delete. No? So, ayun, ang iba naman may mga kaibigan na talagang best friend. Yung iba doon, nag-ano ng mga assignments, nagiging na rin, kumbaga, pa-jamming-jamming na rin lang para makahingi ng tulong, no? Honestly, medyo naging ganon din ako noon, lalong-lalo na sa calculus, dahil sa yun talaga ang weakness ko, sa calculus. Kaya nakipagkaibigan, pero ang isang ko talaga doon, na maturuan din niya ako. Pero pag wala ng oras talaga, lalong-lalo na sa assignments, ayun na, no? Bro, patingin nga ng assignments mo. Titingnan ko, studyhan ko. Tapos, tama ba ito? Tapos, oo, ganito, ganyan. Hindi ko man maintindihan, kukopyahin ko na rin lang. Yun, honest yun na talagang may mga pagkakataong ganoon na rin. And of course, hindi ko na makalimutan yung mga kaibigan yun. Sa mga langit nga sa ang kanyang kaluluwa, andun na siya sa kabilang mundo, and best friend ko po yun. Ang iba naman, pag-usapan na natin itong talagang mainit na politikahan. Maraming mga gustong makapasok, makaupo sa mga matataas na posisyon. Ang iba, provincial, city, tapos na yung sa barangay, national, sa elections positions. Kaya kailangan nila ng boto ng mga tao.
Sa national elections lang iikot-ikot yan sila. Kahit nasa overseas kasi meron ng anong tawag doon? Foreign, anong tawag doon? Yung mga ipili ka, magbuboto ka, pero doon sa embassy. Na? Kuha ka ng doon, voters, ano bang tawag doon? Balota. No? At yun, mga nagkakampanya sa mga sangkatauhan, sa mga mamamayan ng Pilipinas. No? Of course, sa ibang bansa, ganun din ang sistema nila. May mga nagkakampanya, pero depende na rin sa sistema ng ng bansa. Dito sa Japan, ang linis-linis ng kampanya nila. Hindi pwedeng kung saan-saan ka na mag-post. Meron talaga silang parang hindi naman blackboard, kundi frame up talaga na kung saan mo pwedeng ilagay yung mga magaganda at ganong size, the same size na mga posters ng mga candidates. And ang kanila rin isang ginagamit nila, lalong-lalo na sa mga malapit na yung elections, umiikot-ikot na yung mobile nila, and then gagamitin nila yung sound system nila, pakilala sila, ito po, iboto natin ito, ganito, ganyan, at ito ang partido natin, ito, anong position. Ganun pa, ikot-ikot lang sila. Hindi na sila yung nagdo-door to door, kundi straight to straight with their mobile tawag nito, mobile sound system. Parang gano'n ang sistema nila. Wala pong mga polyetos na binibigay-bigay. Sa Pilipinas, ang dumi, pati poste ng kuryente sa mga bintana ng bahay, mga schools, kung saan mga fences, bakuran, lahat, puro mga dikit-dikitan. May mga tarpaulins na ang taas-taas. May mga billboards pa na ayun. May mga nagbibigay rin ng mga gifts, gifts nga daw, pero andun yung pangalan nila. Nagbibigay din ng kunwari hindi lang bigas, kundi na mga eyeglasses, mga bagay, mga school supplies, pero yung mga nagbibigay, mga kandidato pala. Kahit hindi pa kampanya, yun, nagpapakita na sila ng kabutihan sa mga tao. Pero tingnan natin, lumalabas lang yung mga ganyan, iilang buwan or linggo bago mag-eleksyon. So, bilihan ang mga nangyayari. Hindi man sa bilihan na pera, kundi yung may ginawa silang maganda para sa iyo, para sa kapaligiran, pero may inaasahan sila na ibalik mo rin yung tulong na binigay niya. Paano? Iboto mo na lang siya. Yun lang naman talaga ang logic dyan eh. Pero, ito nga, pagpapahalaga, mga utang na loob, token of gratitude, yun na nga, ginawa na rin credit inside, utang na loob, utang na loob, credit inside, yun ang mga mga bugoy-bugoy tawag nila doon. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Akala mo kung sino, gano'n. Grabe na ito, pa-otherings na lang, otherings. Ibig sabihin, parang ibang tao. Yun pala magkapartido pala sila dati. Kaya, yun, mga kanya-kanyang na rin lang, expressions na lang sa mga kanilang dating mga kasama na pumasok na rin sa ibang partido at kung ano-ano pa. Mga naging successful na mga anak, tingnan nyo yung nasa likod ninyo. Hindi kayo mga magiging nurse,
hindi kayo magiging parents din ng mga parents ninyo, kundi na pinalaki kayo, pinaaral kayo, naging successful kayo. Ha? Wala kayo talagang kumbaga obligado na kayo na rin ang magpapalaki sa mga magulang ninyo. Pero sa ngalan ng pagpapahalaga, bigyan natin, tumbasan natin ng pagpapahalaga, importansya ang ating mga magulang, ating mga lolo't lola, na kapag meron ka na balikan mo rin sila. Bigyan mo rin sila ng magandang bagay na ikaliligaya nila. Birthday man, bigyan ng cake. Weekend man, dadalawin. Dala yung apo, may banding-banding. And a little thing. Stay in the house, their house, your own house before, and then cook something for everyone. Maganda pa rin yung mga nagiging pagkakataon, magiging takbo ng buhay kapag ganon. Sad to say rin sa akin, medyo talagang miss na miss ko na yung mga anak ko, pero iisa lang yung talagang nandito sa loob ng city, malapit sa akin. Pero siya na rin dito every rest day niya, once a week lang na papabisita sa akin din. Last week or kailan ba yun? Dumaan din siya rito, sumilip din lang na sabi ko sa kanya, nag-chat ako sa kanya na si mama mo pupunta pala sa bibisitahin yung mga kapatid mo doon sa norte, sa northern Japan. Mga ilang araw doon siya. Kinagabihan pumunta siya rito sa bahay, tiningnan kung ano bang mangyayari sa akin, kung ako lang mag-iisa, may pagkain ba ako, kung meron ba akong iluluto, at kung meron ba nga raw akong mga kailangan. So, I feel so happy with that. And, yun nga rin, may mga estudyante rin, laking tulong ng mga guro nila, na nagbigay guidance sa kanila, na naging friend nila. Ang mga iba ay talagang parang donors or sponsors na rin, na sila na yung nagsusulisit ng pera pambayad ng tuition fee. Meron akong isang ganyang teacher noon, instructor noon, and hindi ko talaga siya malimut-limutan. Retired na siya, 2 anak niya pare, talagang matulungin siya. Pero hindi ko man siya talaga naging classroom teacher, kundi nakikita niya ako, nakikita ko siya, talagang kahit matanda na, matulungin talaga. At lagi ko rin siyang nakikita doon sa guidance office, kapag tapos na yung trabaho niya, doon nagdadasal-dasal din siya. Very religious. And tinulungan niya rin ako talaga doon. Kaya hindi ko siya malimulimutan. And ayun, sa parents, sa teachers, then ito na nga ngayon, yung mga credit inside, mga nasa position ba, na sila na yung tinulungan ng mga taong nasa mataas na posisyon, nirekomenda, itinaas ang kamay, para iboto na rin ng mga kaibigan, ng mga loyalist, ng mga supporters ng taong nagrekomenda sa kanila. Pagkalipas ng termino nila, ng taong tumulong sa kanya or sa kanila, ayun, bumaliktad na yung tinawag nilang balimbing, and kung ano-ano na rin ang pinagsasabi-sabi, at ano na rin ang mga ginawa-gawa para kumbaga para patumbahin na yung dating tumulong sa kanila. Credit inside. Nawala na yung pagpapahalaga. So, ito yung isa sa mga
dapat nating bigyan ng ano talaga, kahulugan, ano tawag doon, no? Value, no? Okay. So, we pray na this will really be taken into one's heart para hindi naman tayo magiging egoistic, selfish, kundi magiging loyal tayo, patriot tayo, na magiging stable din ang ating bansa. Hindi po ba? Tulong-tulungan hindi lamang sa eleksyon, hindi lamang sa kung paano magkakaroon sila ng kikalalanin sila, sensationalism ba, or what, kundi talagang taos-pusong magtutulong-tulungan, give and take relationship, harmonious, God-centered, principled way para maging stable at talagang magiging developing country ang bansa natin. Ano po? Dito na lamang po, ayoko na masyadong pahabain ito. Ito po ang ating Sir Cotilo sa ating Sunset Moments. Naway maganda ang panahon din sa inyo tulad dito ngayon. Wala na yung snow and past 3 days may araw. Kaya I'm so happy na kahit paano nakapaglinis-linis tayo. Binilad ko ulit yung mga winter blankets doon. Hindi ko pa muna inano yung mga winter blankets, ginagamit-gamit ko pa rin kasi kahit wala na yung snow, medyo malamig pa rin. 5 degrees, talagang malamig pa rin yung 5 degrees. Pero ayun, yung heater ko, naka-off na rin. So again, ito po ang inyong lingkod sa ating Sunset Moments. Maraming salamat po. By the way, yung mga nag-celebrate pala ng birthdays nila, happy birthday sa inyo. Sinang Miriam at saka yung mga naulilahan pala. Yung pamangkin ko, kamamatay lang ng niya, yung in-law niya. At saka yung bayaw ko, nawa po maganda ng smooth ascension nila sa kabilang mundo. Salamat po sa mga may sakit nga po pala ang ating Santo Papa, si Bishop Rene Ballenas, at yung iba pang mga may karamdaman, mga special children of special needs, pagdasal po natin sila. Ano po? Maraming salamat ulit. Thank you very much.